Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-30 kabanata ng mga bilang at magbabagi ng salita ay si Pastor Jason. Ang mga Israelita ay nasa dulo na ng mga ilang at ang nakaraang henerasyon ay namayapa na. At ang bagong henerasyon ay naghahanda na sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. Sa mga nakaraang kabanata ay nakita natin ang kanilang paghahanda. So, chapter 26 hanggang 27 ay ang pangalawang census bilang paghahanda sa kanilang maaring harapin na laban at sa pagtanggap ng mana mula sa Panginoon. Nakita natin ang pagpapasa ng liderato at ang pagtindig ni Joshua bilang bagong pinuno ng Israel. Sa chapter 28 at 29 ay ang tungkol sa mga paghahandog at ang mga pagdiriwang na itinalaga ng Panginoon. Ito ay may kinalaman o konektado kay Eleazar. Ang isang linya ng lipi ay para kay Joshua at ang isa naman ay para kay Aaron at Eleazar. At pagdating naman sa kasalukuyang kabanatan, sa verse 1, sinabi ni Moses sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh. Sa kabanatang ito, ang Panginoon ay nangungusap sa mga pinuno ng bawat lipi. Nakita natin na ang otoridad ni Joshua ay napakaklaro at maraming tao ang nasa baba niya. Itong makikita nating pinaka-importanteng bahagi ng kabanatang ito. Pag-ibig at pagtitiwala na tunay na nakatuon sa Panginoon. Yon po ang ating pamagat para sa kabanatang ito. Ang lahat ay nais na kumonekta sa Panginoon. Ngunit kailangan natin itong gawin ng maayos. Ngunit maaring hindi po klaro ang konseptong ito para sa atin. Sa verse 2, nabanggit dito ang pagkakaroon ng panata kay Yahweh. Ito ay maihalin tulad natin sa verse 29. Sa verse 39 at 40. Ang tao ay nais na gumawa ng panata sa Panginoon, lalong-lalo na pagdating sa mga napaka-importanteng bagay sa buhay. Kristiyano man o hindi, ay nagkakaroon ng panata. Isang halimbawa ay kung ang iyong magulang ay may sakit at karamdaman at malapit na mamatay. Naroon ang panata na kung mabibigyan lamang ng pagkakataon na mabuhay ng 10 taon pa ang kanilang magulang, ay maaaring mabawasan ang kanilang buhay ng 10 taon din. O kaya naroon ang panata na mananatili silang single o walang asawa.
So, chapter 31 ay makikita natin ang pakikipagdigma ng ilan sa mga Israelita. Kung kaya naman ang mga iba pang mga lipi sa Israel ay kailangang manalangin sa Panginoon. Kailangan nila magkaroon ng panata sa Panginoon. Kung kaya naman sinasabi ng Panginoon dito kung paano ba nila harapin ang bawat panata na ibibigay ng mga tao. Sa unang talata, kailangan nating tuparin ang bawat nating panata at pangako sa Panginoon. Kung hindi natin tutuparin ang ating sinasabi, ay nangangahulugan lamang ito na wala tayong sapat na takot sa Diyos. Kung ano man ang sasabihin natin ay mananatili at dapat naayon sa kung ano mang ginagawa natin. Kung tayo ay may sinabi at hindi ito ginawa, nangangahulugan lamang ito na walang katuturan ng ating sinabi. Sa verse 2, kung kayo ay mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako, kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Bawat panata at bawat pangako ay kailangan gawin ng maayos at ng ayon sa pag-ibig at pagtitiwala sa Panginoon. Sa verse 3 at to 5, nabanggit dito ang tungkol sa dalaga na maaring nasa poder pa ng kanyang ama at mamamanata o mangako kay Yahweh. Ang ama ay kailangan tumindig, lalong-lalo na ng ayon sa kanyang otoridad pagdating sa panata ng anak nitong babae. Maaring ang isang dalaga ay gumawa ng panata sa Panginoon dahil sa kinakaharap nitong sitwasyon. Maaring isang halimbawa ay kung ito ay mangyayari, hindi ako iinom ng kape sa buong taon. O kaya hindi bibili ng damit sa buong taon. Maaaring magkaroon tayo ng mga ganitong panata o pangako. Wala namang problema dito, ngunit maaaring mangyari ito ng hindi na pag-iisipan. O kaya ay naroon ng panata na wala silang pakialam kung mababawasan ang kanilang buhay, o kaya hindi na makapag-aasawa pa, o kaya hindi magkakaroon ng nobyo sa susunod na mga taon. Ang lahat ng ito ay maaaring nakadepende din pagdating sa ama. Sabi sa verse 5, ngunit kung tumutol ang ama nang marinig ang tungkol sa panata, walang bisa ang panata ng nasabing dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh sapagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Maaring ang dalaga ay gagawa ng panata sa Panginoon, ngunit ito ay hahadlangan ng ama. Maaring naroon ang pagpupumilit na ang panata ay para sa Panginoon, kung kaya hindi na makailangang makinig pa sa ama. Maaari itong magsimula ng gulo. Ngunit dito tinuturuan ng Panginoon ang bawat ama
na kung ang kanilang anak ay gagawa ng isang panata na hindi maganda at maayos, kailangan itong hadlangan ng ama. At hindi na dapat din ito aayawan pa o tututulan pa ng anak. Maaaring naroon ang panata sa Panginoon, ngunit maaari itong hadlangan ng kanilang ama. Ito'y pagbibigay lamang ng oportunidad upang ang anak ay magkaroon ng panata na talagang ayon sa nais ng Panginoon. Ang ama ay may ganitong otoridad pagdating sa paggawa ng panata. Nang dahil sa pag-ibig, ang ama ay maaaring tumindig upang hadlangan ang panata ng kanilang anak. Bilang anak, kailangan nating pagkatiwalaan na ang desisyon ng ating mga otoridad at ama ay maganda at may maayos na intensyon. Una ay kailangan nating tuparin ang bawat nating panata, ngunit maaaring magkaroon tayo ng panata na hindi maayos, kung kaya naman kailangan itong mapakinggan muna ng ating ama. Maaari nila itong sang-ayunan o kaya'y hadlangan. Sunod ay verse 6 hanggang 9. Kung ang isang dalagang makapanata o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa, ay nandoon ang pananatili ng panata. Bago makapag-asawa ay kailangan munang mayroong kumpirmasyon sa magiging asawa. Kung isang dalaga ay nakapanata na mag-asawa at hindi ito tinutulan ng ama, ay mananatili pa rin ang panatang iyon. Ang panata ay maaaring nasang-ayunan bago pa siya nakapag-asawa. At kung hindi ito tututulan ng asawa, mananatili pa rin ang panatang iyon. Ngunit kung tutol ang asawa pagdating sa panatang iyon, mapapawalang bisa ang panata na ginawa ng babae. Oh, really? Maaring naroon ang panata ng isang babae na siya'y mag-aayuno ng 40 araw. Ngunit kailangan niya magluto. At maaari itong tutulan ng asawa o kaya ng kanyang mga anak. Maaaring naroon din ang panata ng babae na ayaw niyang manatili sa higaan kasama ang kanyang asawa. Ngunit maaari itong tutulan ng kanilang asawa. Ngunit ano bang sinabi dito? Pagdating sa verse 10, verse 6, kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako kung hindi tututol ang lalaki sa araw na malaman niya iyon.
Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawala ng bisa ang panata ng babae at hindi siya paparusahan ni Yahweh. Verse 8. Kailangang magkaroon muli ng kumpirmasyon pagdating sa panatang ginawa. Kung ito ay kinumpirma ng asawa, mananatili pa rin ang bisa ng panata. Ngunit kung ito'y tinutulan ng asawa, mawawala ng bisa ang panata. Sa verse 7, nabanggit dito na mananatili ang bisa ng panata ang pangako kung hindi tututol ang lalaki. Ito ay nangungusap hindi lamang sa asawang lalaki kundi maging din sa ama. Kung sila ay nakarinig ng isang panata ngunit hindi sumagot sa panatang ginawa, ang ibig sabihin lamang nito ay kinukumpirma nila ang panatang nais ng isang dalaga o ng babae. Bilang otoridad at bilang mga asawa, kailangan nating magkaroon ng opinyon. Hindi natin pwedeng basta na lang sabihin na wala tayong pakialam pagdating sa kanilang sinasabi. Kung naroon ang hindi natin maaaring sabihin na kung nagpupumilit ang anak ay wala na tayong magagawa. Kailangan nating sabihin ang ating opinyon. At maaari ding sabihin ang pagtutol, lalo na kung ito hindi maganda. Kung handa silang makinig, ito ay maganda, ngunit kung hindi, ay wala din naman tayong magagawa. Ngunit bilang otoridad, napaka-importante na sabihin natin ang ating opinyon at tayo ay maging responsable din sa harap ng Panginoon. Kung kaya naman kung matatandaan natin ang tungkol sa adultery na nangyari sa Shittim, ₱24,000 tao ang namatay sa panahong iyon. Ito ay dahil wala ni isa sa mga leader sa mga panahon na iyon ang tumutol sa kasalanang nangyari nung panahon na iyon. Kaya naman napaka-importante na magkaroon tayo ng opinyon at kailangan tayong magsalita. Kung tayo ay nasa ilalim ng isang otoridad, ang kailangan lamang natin gawin ay makinig at sumunod sa kanilang tuntunin. Kaya naman pagdating sa mga otoridad, kailangan din naman nilang magsalita. Kung tayo ay nasa baba ng isang otoridad, dapat tayong matuto na maghintay sa kung ano man ang kanilang sasabihin. Isang halimbawa, ang anak ni Jacob na si Joseph ay nasa Ehipto at siya ay naging gobernador. At siya'y sinabihan ni Pharaoh na ang lahat ay nasa pangangalaga niya o nasa ilalim ng kanyang otoridad. Kung walang maaaring gumawa ng desisyon o nang basta-basta na lamang magkaroon ng desisyon nang wala ang kanyang pahintulot. Ito ang naging katayuan ni
Joseph sa Ehipto. Kung kaya naman dito ito pinapakita lamang na napaka-importanteng magsalita ang otoridad upang malaman ng kanilang mga tagasunod kung ano ang dapat nilang gawin. Ang panatang ginawa bago pa man makapag-asawa ay dapat na kumpirmahin muli ng asawang lalaki. Sa verse 9 naman, kung isang byuda o babaeng pinalayas at hiniwalay ng kanyang asawa ay mamanata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. At sunod ay sa verse 10 hanggang sa dulo ay isa na namang sitwasyon. Kung isang babaeng may asawa ay mamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Verse 10 at 11. Ito ay kapag hindi tumutol ang asawang lalaki, mananatili pa rin ang panatang ginawa ng babae. At sa dulo, sa verse 15, ngunit kapag pinawalang bisa niya iyon, pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ito ay may kaibahan sa mga naunang sitwasyon na nakita natin. Sa naunang sitwasyon, kung hindi tututol ang lalaki ay mananatili pa rin ang panatang ginawa ng asawang babae. Ngunit sa verse 15, ngunit kapag pinawalang bisa niya iyon pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Maaaring ang pagtutol ay nangyari lamang matapos ang 1 buwan. At sa panahong iyon lamang ito tututulan ng asawang lalaki dahil maaaring nasa isip nito na hindi ito tama. Kung kaya naman naroon ang pagnanais na tutulan ang panatang iyon, ang sabi dito, ang lalaki ay mananagot din sa di pagtupad ng kanyang asawa. Bago ito, nabasa natin na ang otoridad at ang ama ay dapat na tumindig lalo na kung tututulan nila ang panata ng asawang babae. Ngunit dito sa verse 15, ang sinasabi dito ay ang hindi pagtindig ng lalaki, ngunit pagtutol lamang matapos marinig ang panata. Kung ganito man ang mangyari, ay kailangan niya ring managot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ang asawang lalaki ay dapat na magkaroon ng otoridad o kaya ay magsalita agad-agad. Lalo na kung marinig nito ang panatang ginawa ng kanyang asawa. Ang asawang lalaki ay mayroong otoridad. Ang ama ay mayroong otoridad.
Maaari silang sumang-ayon o kaya'y tumutol sa panata. Ngunit kailangan nilang magdesisyon agad-agad. Hindi dapat nila patatagalin ang kanilang desisyon pagdating sa panatang ginawa. Ang kanilang pagtugon ay pagtugon din sa Diyos. Kung sila ay mananahimik lamang, ibig sabihin sila ay umaayon sa kung anumang panatang ginawa. Ito ay nangangahulugan ng proteksyon para sa anak na babae at para din sa asawang babae. Maaring naroon ang pagbibigay ng panata, ngunit hindi ito natupad. Ang asawang lalaki at maging ang ama ay kailangang managot pagdating sa mga panatang ito. Tandaan natin ang mga Israelita ay papasok na sa lupang pangako. At napaka-importante ang mga relasyon na mayroon sila, lalong-lalo na sa relasyon sa loob ng pamilya. Napagtanto ng Panginoon na maaaring magkaroon ng gulo sa loob ng pamilya, kung kaya naman nagkaroon siya ng ganitong tuntunin. Ito din ay may kinalaman sa ating core value, submission before inspiration. Nais kong sumunod dahil mayroon akong otoridad. Mayroon akong inspirasyon dahil ito ay mula sa Panginoon. Maaring magkaiba ito, ngunit ano ba ang dapat nating gawin? Ang sabi sa Biblia ay kailangan nating sumunod muna. Tsaka tayo makakatanggap ng inspirasyon mula sa Panginoon. Tinawag ng Panginoon si Moses upang pangunahan ang Israel palabas sa Ehipto. Ang pagkakatawag na ito ay mula sa Panginoon, ngunit kailangan pa rin nilang humingi ng pahintulot mula kay Pharaoh. Ito ay dahil si Paraon ang siyang otoridad na itinayo ng Diyos. Siya ang otoridad na nasa Ehipto. Ngunit naroon ang pagtawag ng Panginoon kay Moses. Ang dalawang sitwasyon na ito ay itinalaga ng Diyos. Ngunit makita natin na hindi tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang mga salita. Sinabihan ng Panginoon si Moses na kailangan pangunahan ni Moses ang mga Israelita, ngunit kailangan pa rin niyang magpaalam kay Paraon. O kaya kailangang sabihin kay Paraon ang kanilang pag-alis. Kailangan lamang sumunod ni Moses at ang Diyos na ang siyang bahalang tumulong sa kanya upang sila ay makaalis sa Ehipto. Kaya makikita natin dito na mabuting sumunod muna, lalong-lalo na sa Panginoon. Kailangan sumunod muna bago gumawa ng panata. Kahit na nakatanggap tayo ng direktang patnubay mula sa Panginoon o kay tuntunin mula sa Panginoon, kailangan pa rin nating sumunod sa ating mga otoridad. Tayo ay dapat nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. At sa pamamagitan lamang nito na tayo ay tunay na makakakonekta sa Panginoon. At ito ay magagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at pagtitiwala. Bilang otoridad, hindi dapat tayo matakot. Tayo ay tutugon ng ayon sa pag-ibig. At kailangan nating tutulan ang anumang panata na hindi maganda o maayos. At ang mga taong nasa ilalim ng otoridad, kailangan nating paniwalaan na ang desisyon na ginagawa ng ating mga otoridad ay may maayos na intensyon at para sa ating ikabubuti.
tayo ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Ang pag-ibig at pagtitiwala na mayroon tayo sa otoridad ay may connection din sa pag-ibig at pagtitiwala na mayroon tayo sa Panginoon. Kung ang otoridad natin ay hindi man lang tumugon, Diyos mismo ang siyang hihingi ng pananagutan sa otoridad na ito. Sa ating pagpasok sa lupang pangako, sa ating pakikipaglaban, kailangang maisaayos muna ang ating mga relasyon sa ibang tao. Kailangan naroon ang pagtitiwala sa bawat isa, pag-ibig sa bawat isa. Ang paghahandang ito ay napaka-importante. Ito ay importanteng paghahanda bago makapasok sa lupang pangako. At bago rin pumasok sa digmaan. Si Moses ay namayapa na, si Eleazar ay namayapa na. At narito ang pahintulot ng Panginoon na kailangan nila pumasok sa digmaan at ang Diyos ang siyang magpapanalo ng mga laban na ito. Purihin natin ang Diyos.
Mga kapatid, ating pasalamatan ng Panginoon dahil siya ang ating tanggulan. Siya ang nagbigay sa atin ng mga relasyon na mayroon tayo upang bigyan tayong proteksyon. Ating pasalamatan ng Panginoon sa bawat relasyon na mayroon tayo, maaaring bilang magulang, anak, asawa, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay ibinigay ng Diyos para sa atin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan. Hindi mo lamang kami binigyan ng mga relasyon, bagkus sa binigyan ng proteksyon upang ang bawat relasyon na mayroon kami ay maayos at upang dumaloy ang iyong pag-ibig. Ang iyong pag-ibig ang siyang naghahari sa bawat relasyon na mayroon kami. Mga kapatid, maaari tayong umupo muna. Bilang asawang lalaki at bilang mga ama, mayroon tayong importanteng tuntunin pagdating sa ating pamilya. Bilang lalaki, paano nga ba tayo tumutugon? Gamitin natin ang oras na ito upang magnilay-nilay. May mga pagkakataon ba na nananahimik na lamang tayo? Dahil ayaw nating magkaroon o akuin ang responsibilidad na mayroon tayo. Naway maliwanagan tayo ng Diyos upang makita natin kung paano nga ba tayo pagdating sa mga relasyon na mayroon tayo. Bilang mga asawang lalaki at bilang mga ama, Panginoon, kami ay humihingi ng tawad. Pagdating sa mga desisyon na mayroon kami, ay hindi kami tumutugon, bagkus ay tumatakbo palayo sa mga responsibilidad na ito. May mga pagkakataon na ayaw namin itong gawin, kung kaya naman nilalayasan namin ang mga posisyong ito. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil sa aming pagkukulang at kahinaan. Alam namin, O Diyos, na ang hindi pagtugon ay hindi nakalulugod sa iyo. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang bawat lalaki na hindi tumitindig sa tamang posisyon pagdating sa relasyon na mayroon kami. Naway higit na maghari ang iyong pag-ibig at siyang magbigay kalakasan sa amin. Bilang asawang lalaki at bilang ama, ay nais naming sumunod ng ayon sa kalooban mo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Nais naming maibalik ang pag-ibig at pagtitiwala. At ngayon, sa ating pakikipagkonekta sa Panginoon ay naway manumbalik din ang ating pag-ibig at pagtitiwala. Sa aking pananalangin, maaaring mayroon kang matinding takot pagdating sa relasyon. Lalong-lalo na pagdating sa ating mga kapatid na babae. Maaaring sa iyong paglaki o kahit maging sa iyong buhay pag-aasawa.
hindi mo ramdam na ikaw ay may proteksyon o kaya hindi mo ramdam ang pag-ibig. Pumasok ka sa isang relasyon ng may takot. May mga nakikita akong kapatid nating babae na nasa tubig. At ang nais mo ay magpalutang-lutang lamang. Nais mong humawak ng isang bagay upang lumutang sa tubig na ito, ngunit wala kang makita. Wala kang makitang paraan upang lumutang o kaya makalabas sa tubig na ito. Ngunit ngayon, sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, pumasok ka sa proteksyon na ibinibigay ng Diyos para sa iyo. Naway pumasok ka sa pagpapala at proteksyon na ibinibigay ng Diyos para sa iyo. Ating ilagay ang ating kamay sa ating mga puso at ipanalangin ang ating buhay. Bilang mga babae, may mga pagkakataon na ginagawa natin ang mga bagay ng ayon lamang sa ating nais. Tayo'y may mga desisyon na padalos-dalos. Maging din sa ating pananalita. Naway ibalik ng Diyos ang pagpapala na dapat na para sa atin nang tayo'y nilikha niya. Panginoon, tulungan mo kami at aming hinihingan ng tawad ang aming kasalanan sa iyo, lalong-lalo na sa mga panahon na hindi namin kayang sumunod. Kami ay may mga takot at naroon ang takot na walang sino man ang maaaring magbigay proteksyon sa amin. Kung kaya naman gagawa kami ng bagay ng ayon sa nais namin. Kami ay mayabang. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon kami ng pusong handang sumunod. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng buhay na handang sumunod sa iyo. Buksan mo ang aming buhay at puso upang kami ay makapasok sa proteksyon mo at sa pagpapala mo. Tulungan mo kami, O Diyos. Sa verse 16, ito ang mga tuntuning sinabi ni Yahweh kay Moses tungkol sa banata ng mga dalagang nasa poder pa ng kanilang magulang o ng mga babaeng may asawa na. Ito ay mula sa isang level hanggang sa panibagong level. Ang Panginoon ay nagtalaga ng ganitong mga relasyon sa ating buhay upang maprotektahan ang ating buhay. Tayo ay makakatanggap ng proteksyon mula sa ating mga otoridad, sa pamilya man. Maaring sa ating pamilya ay napakahirap na sundin ang tuntunin na ito. May mga pagkakataon na pakiramdam natin na hindi natin kailangan ng proteksyon mula sa ating otoridad. Maaring ganito tayo pagdating sa ating mga tahanan. Ating ipanalangin ang ating pamilya, ating ipanalangin ang uri ng relasyon na mayroon tayo sa ating pamilya. Isuko natin ang lahat ng ito sa Panginoon at isuko natin ang lahat ng ito upang masunod ang tuntunin ng Panginoon o ang nais ng Panginoon para sa ating pamilya. Bilang otoridad, naway tumindig tayo pagdating sa responsibilidad na mayroon tayo. Kung tayo ay mga magulang, aking pinapakiusap ang lahat ng mga magulang na tumindig. At sa iyong pagdindig ay iyong hingin sa Panginoon ang higit pang kalakasan at katapangan na gawin ang iyong responsibilidad bilang otoridad. Tayo ay manalangin. Bilang mga magulang, tayo ay manalangin. Naway bigyan tayo ng Diyos ng higit pang pag-ibig.
Ito ang tuntunin ng Diyos na binigay ni Yahweh kay Moses. Bilang mga magulang sa ating pagtindig, sa aming pagdulog sa iyo, Diyos, may mga pagkakataon na hindi namin ginagawa ang aming responsibilidad bilang otoridad. Wala kaming lakas ng loob na gawin ito. Hindi namin alam kung paano ito gagawin at hindi alam kung paano proteksyonan ang mga taong nasa ilalim namin. Kung kaya naman ang aming pamilya ay wala din sa ilalim ng iyong proteksyon. At siyang dahilan din kung bakit hindi na pangyayari ang iyong kalooban para sa aming pamilya. Sa maraming pagkakataon, kami ay nananahimik lamang at hindi tumutugon. Sa maraming beses bilang ina, kami ay padalos-dalos pagdating sa desisyon namin. At sa maraming pagkakataon, ay hindi namin pinoproteksyonan ang aming mga anak. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Naway iyong ibalik ang tunay naming pagkakatawag bilang magulang. Kami ay dumudulog sa iyo at naway bigyan mo kami ng lakas ng loob na proteksyonan ang aming mga anak. Unal sa lahat ay dapat muna kami mabigyan ng proteksyon bago kami makapagbibigay ng proteksyon sa aming mga anak. Ito ang iyong kalooban para sa amin. Naway mapangyari ang iyong kalooban sa aming buhay. Kung tayo naman ay mga anak, tayo din ay tumindig at manalangin. Maaaring bilang anak ay hindi tayo sumusunod sa ating mga otoridad. Gumagawa na lamang tayo ng bagay ng ayon sa nais natin. Wala doon ang pagnanais na makinig sa ating mga magulang. Maaaring nandoon na ang paniniwala na tayo ay kinakausap ng Diyos ng direkta. Kaya bakit pa natin kailangan sumunod sa ating mga magulang? Maaaring may ganito tayong pag-iisip bilang anak. Ngunit sa ating pagninilay-nilay, itaas natin ang ating mga kamay. At ito'y pagpapakita lamang na tayo ay handang sumunod sa Panginoon. Panginoon, sa aming pagtaas ng aming kamay, sinasabi namin na kami aming sinusuko na ang aming buhay at ibinabalik sa iyo ang bawat karapatan na mayroon kami at aming tinatanggap ang proteksyon ng aming mga magulang at proteksyon ng otoridad na iyong ibinigay sa amin. Ito ang iyong nais para sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat at pinapupurihan ka namin. Ibinibigay namin sa iyo maging aming tahanan sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Naniniwala kami na marami pang uri ng iyong pag-ibig ang dadaloy sa aming pamilya. Ang pag-ibig at pagtitiwala ay maghahari sa aming buhay at ang relasyon na mayroon kami ay magiging iba. Ating ngayon ipanalangin ang ating simbahan. Ang Panginoon ay binigyan tayo ng pamilya sa loob ng iglesyang ito upang protektahan din tayo. Sa panahon ngayon na ang ating simbahan ay nakakaharap ng pag-atake, tayo ay tumindig at ipanalangin ang proteksyon ng iglesyang ito. Ipanalangin natin si Pastor Joshua at si Mo Delphine bilang ating mga espiritual na magulang. Naway protektahan sila ng Panginoon at protektahan ng Diyos ang kanilang mga puso.
me on with the power of your love. Banal na Espiritu, naway patnubayan mo kami at gabayan upang kami makipag-connecta pa sa Panginoon. Tayo'y dumulog sa Panginoon. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your Banal na Espiritu, naway maghari ka sa aming mga buhay, sa aming puso at sa aming mga bibig. Naway makipag-connect ang aming puso sa iyo ng maayos. Sa araw na ito, iyong sinasabi sa amin, ang iyong pagpapaalala na kailangan naming tuparin ang bawat salitang sinasabi namin. Bilang asawang lalaki, naroon dapat ang pagtugon at ang pag-ako ng responsibilidad. Panginoon, pinapaalala mo sa amin ang mga responsibilidad na mayroon kami. Panginoon, naway tulungan mo kami sa pag-ibig at pagtitiwala ay magkaroon kami ng connection sa iyo at sa aming mga otoridad. Matututo kami bilang otoridad at kung paano din maging tagasunod. Tulungan mo kami. Sa bagong tipan, sinasabi doon ng bawat nating salita ay hahatulan ng Panginoon. At bilang otoridad ay mayroon tayong responsibilidad na kumpirmahin at magkaroon ng pananagutan pagdating sa mga panatang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay aking ipinagpapalang bawat isa na ang salita ng Diyos ay totoo at puno ng buhay. Ito ang natatanging daan, Panginoon, sa aming pagtanggap ng iyong salita, naway magkaroon kami ng sigasig na pakinggan ito. Ang kabanatang ito ay napaka-importante, lalong-lalo na sa pagbabalik ng pag-ibig at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng maayos na responsibilidad pagdating sa aming mga pananalita at panata. Sa komunidad na ito, alam namin na kami ay konektado sa iyo ng may pag-ibig at pagtitiwala. At ito ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.